Good day po ulit mga ka-2 Fire Guns. Sa mga nakabili nitong 350, either S or W na spring rifle natin. So, meron po sa inyo mga pagkakasa. Pag kinalabit, medyo matigas yung trigger, di ba? Katulad nito, matigas, kalabitin. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano palambutin yung trigger. Okay? Gagamit po tayo ng mas malambot lang ng spring, pero pakita ko kung paano gagawin. So, simulan po natin. So, katulad ng dati, baklasin po natin itong 1, 2, 3, 4. Ito lang, 1, 2, 3, 4 na screws. So, kabilaan niya. So, parang 7. So, tanggalin po natin. So, ngayon po, kailangan natin tanggalin nga yung barrel sa loob. Ngayon, kung may nakabarang steel ball sa loob, mas madaling tanggalin sana dahil magpasok lang tayo ng 4mm na steel rod. Papasok natin dito. Tutulak mong ganon. Itulak mong ganon, mapapalabas yung barrel. Ngayon, walang barato dahil bagong-bago eh. Walang barato. Pinakita ko lang sa inyo kung paano. So, kahit itulak natin yan, hindi niya may tutulak yung barrel dahil dedire-diretso lang yung tube. Ay, itong stainless steel, okay? So, ang mangyayari niyan, kailangan may Barahan natin. baran natin para may tulak. Kaso, ang gagawin lang natin, para hindi natin, kasi makikita nyo dito, ito, diyan, tingnan mo. Dito yung ilawan mo. Hindi mo makikita ha. Sige. Kita mo? Magalaw ba? So makita nyo yung pagtulak natin, ayan, lumulusot lang siya. Dapat, kung may bara yan, hindi na lalabas dyan. May tutulak siya sa ating barrel. Kaso nga, wala namang barato. So makikita nyo, dumediretso lang yung steel rod natin. So, sa ganitong pagkakataon, para matulak natin yan, kailangan tanggalin natin itong nasa harap na to. So pagtanggal din yan, nako, ito na naman ang problema. Iangat mo yung lock na to para may tulak to palabas. Yung cutter. Pero sa inyo pong gagawa nito dahil babaklasin nyo lang naman to dahil may bara. So may tutulak nyo na yun. So ito, walang bara. Gagawin ko lang po to para ipakita kung paano. Okay? Pero sa mga may bara, hindi nyo na kailangan gawin itong next naming step. So, ang galing ng cutter. Iangat lang po dito. Dahil nandito yung lock, medyo matigas pa rin. Ayan, flat nga yan. Malaki. Dalawa yun. Meron pa dito sa ilalim. Pero, kakayanin na siguro. Ayaw. Tulong. Ayun, gano'n. So, dahil natanggal natin yan, may tutulak na natin yung, ito nakita nyo yung barrel. So, itutulak natin yan patras. Na, masikip naman. So, again, kukuha tayo ng flat na panulak na mas malaki kaysa doon sa diameter niya, and then, pukpuk konti. Sige, palabasin mo. Oh. Hindi ba? Sige. Teka, silipin ko muna dito kung ano. Ayun, malayo pa. Sige. Oh, teka. So, titingnan nyo po sa loob. Ayan, tingnan nyo po sa loob, flashlight. Kung kumakalso yung part sa loob. So, kung kumakalso, kailangan iangat nyo ito ng konti. Dito. Papangat nyo ito. Yan. Kulang pa. Sige, kailangan makita niyo sa loob na wala nang kumakalso.
Walang umaharang para may push niyo yung kaya sabi ko po sa inyo, ingatan nyo po magbara. Okay, gagamit ng maling size ng bala dahil talagang matrabaho. Okay. Yun. Hanggang lumabas to. Okay? So, ito na yung barrel niya. So, makikita nyo, very tight yung tolerance ng barrel. Talagang pinasikip siya para maganda ang grouping ng bala. So, saktong-sakto. Okay? So, pinakita ko sa inyo, ito, yung mga 4.4 na bala. Pasok. Di ba? Ngayon, pakita ko sa inyo yung ayun. Ayun, lumabas. Isa, dalawa, tatlo. Lumabas. Ito yung 4.5. So, pag pinasok nyo ito doon, dito papasok yan sa loob. So, papalabas siyang gano'n. So, tingnan nyo kung 4.5. Hindi papasok. So, pag pumasok yan dito, pinaresa, dahil malakas ang pressure, babara na yan dito. So, hanggang sa kapuputok nyo, para tumalsik yan, ito ang tatalsik, bomb barrel. Okay? So, wag nyo pong babarahan ng 4.5. Panulak natin. Dito sa kabila. Yan. So, kaya yung sabi ko kanina, kung walang bara, diretso lang to. Kaya nakita nyo, diretso lang ito. Kasi 4 mm lang diameter nito. Yun. Okay? So, yan yung maling size. So, ganyan lang po ang pagbaklas. Ganyan kahirap at katrabaho ang pagbaklas. So, itong barrel, pag tumalsik, matatanggal na sa pagkakalak dito sa loob. So, mangyayari yan, hindi mo siya may tutulak papasok dahil meron tong lock sa loob. Hindi siya papasok. Ang tawag na dito, permanent ano niyan eh. Permanent yung pagkakaklamp nila. Parang, tawagin sa ano, rivet. Ayun, naka-rivet siya. So, hindi mo na siya mahirap nang ibalik pag natanggal. Most probably, kung hindi kayo marunong, papalitan nyo na itong buong set na ito. So, bilhin na lang kayo ng bagong baril ulit pag nangyari yun. Okay? So, ngayon, sa amin po, may paraan na po kami kung paano. Kaya, matrabaho na naman. Hindi ko na ituturo dahil matrabaho. Okay? So, pagka nagkabara po, padala nyo na lang sa aming unit nyo. Mas pinakamadaling paraan. Pero, sa mga talagang gusto mag-DIY, ganyan po ang pagbaklas. Okay? So, ngayon po, tapos na tayo magbaklas, pagbabalik naman, syempre, ang gagawin natin. So, ito, babalik na natin, dahil wala namang problema to. So, pasok lang po ulit dito. Kalalay. Makatusok na yan. Yan. Ganyan daw. Tinuro sa atin ng expert natin. So, ganyan. Okay, pasok na natin. Tama ba yung position? So, itong may butas na to, dapat nasa taas. Tama ba? Itong may butas na to, dapat naka-point sa taas. So, push natin yan. Huwag ipipilit. Kailangan... Teka. Ito, nakataas. Yan. Bakit ayaw niya? Ayun. Hanapin niyo po kung saan siya. Teka. Wala naman na. Bakit ang hirap? Wala pa kami baka mga December. Tama. Ayun. Dito pala tumatama. So, tingnan niyo po kung sa mga tumatama. Lahat ng tinatamaan, iwasan. Hindi na ho kasi kami sir Bumaba siya. So, taas naman natin dito. Masip pa rin. Ito muna natin. Ano ba yan? Hirap naman ito. Ayun, kumakalusutong. So, katulad ng sabi ko, titignan nyo kung ano mga tumatama. Kung ano mga kumakalso. Ito kumakalso.
pa rin. Yun. Kaya ng konting himas haplos. Pasok natin to para align. Then, ito dapat paganyan. So, nakapaganito ha. Tignan nyo, pagpasok nyo, paganyan. Umagyak, nakashoot. Lalay. Shoot mo dyan, ang dulo. Ayos? Yun. Sige pa. Ayaw. Yun. Tingnan mo yan. Sige. Ayun. Kulang pa. Yan pa kalayo. 2 inches pa. Ayan. Walang sumasayad yan. Parating din natin. Oh. Tigil. Ilan dyan ha? Pasok na. Please na. So ngayon, may pasok na natin yan sa loob. Kakabit natin next is yung itong lock ulit. So, pagbalik nitong lock, again, kailangan natin ng assistant. So, ito, yan no? Ay, baliktad. Tama ba? Opo. So, ganyan, papasok. So, pagpasok niyan, kailangan itutulak yung itong spring na nasa loob. Tulak na. Pakita mo. Yung spring na to nasa loob, kailangan itutulak natin siya papasok para makapasok to. Okay? So again, dalawa na namang tawag kailangan dito. So ganito po, may technique. Gamitin ng tsinelas nyo. Kasi pagka hindi, tudulas, delikado. So gumamit kayo ng tsinelas, upuan nyo yan, para pagka nandiyan yan, hindi tudulas. Okay? So isa yan ka, mag-shoot yan, ako magdidiin. Dito ka sa likod, yan, flashlight mo rin para makita niya. Yan. Tingnan mo yung tutulak ko ng ano. Kita ba yung spring? Saan yung spring? Ito yung spring. Tutulak ko yan pa. Naku, dudulas to. Meron yung isla. Kaya mo ba sinira tong screwdriver natin? Anak man, pinapa. Kaya pala, yun. Ito, tingnan nyo. Sinira yung screwdriver ko, flat screwdriver. Para lang hindi dumulas. Kaya po sabi ko, ba't nabungi? Okay, so, saan na yun? Hindi ko makita. Ilaw. So, itong screwdriver, itong spring, tutulak natin pababa abang may nagpapasok doon sa loob nun. Okay? So, ako, delikado pag dumulas yung kamay. Sige. Sige, pasok. Sabihin mo kung pasok na, pasok na. Pasok na? Di pa. Kulang pa. Sige. Pasok na. So, pag pumasok ng ganyan, Sige. pukpuk na. Pukpuk na po dito. Tama? Pero hindi Kulang na. masyado. Teka. Sabay tulak. Oh, sige, ipukpuk mo dyan habang tinutulak ko. Sige. Kulang pa. Kulang muna. Kasi baka Oh, sige. Sige, pukpuk. Ulit. Yun. Kita nyo, pumasok na. So, ganyan siya kahirap. So, next.
Push na naman yung ano. Sabihin nga natin, babalik. Push na naman yun. Pupush ulit yun para pumasok tong lock. So, para pumasok yung lock, hindi siya basta papasok dahil nakatukod yung tinulak natin kanina. Kulang siya dahil nakaangat siyang gano'n. So, kailangan push back, push down, again. Ipupush down natin yung lock kanina pinasok natin. So, makikita nyo. Maliit na. Pwede na, pwede na. Ayun. So, pagka natulak nyo, makikita nyo, dapat madali siyang ipasok. Saan yun? Kanina madali ko na ipasok. Ayun. Okay? Kaya lang, kailangan lumabas siya dito sa kabila. Hindi pa lumalabas. Kaya, hindi pa tama. Ibig sabihin, silipin na ulit natin. Pokpok na lang. Pukpuk na lang ulit. Yan. So then, kabit natin yung asawa niya. Saan yung asawa niyang screw? Match niya. Yan. So, yung mga mahilig gumamit ng maling bala, ito ang dadanasin nyo kung sakali. Okay. So, ngayon, mas madali-dali na yung iba. Babalik na lang, papasok. So, unahin na natin to. So, wala naman tayong ginalaw dito. Pasok lang ulit, papasok. Tama ba yun? Meron siyang nakatapat doon. Dapat tumapat. Layo. Ay, mali. Dapat nakalabas pa rin trigger. Ganoon pala siya. Tama ba? Tama naman. Ayun. Cut. Ito yung pangalawang spring na napakatigas. So, bumaluktot na po. So, pero yan yon. Ngayon, papalitan nyo ng isang spring natin. Ito. Gumawa na po kami ng mga spring na malambot. So, kung ito, kita nyo, napakatigas. Teka. Diretso muna natin. Talagang matigas. Okay? So, matigas po siya. Matigas. Papalitan na natin ng napakalambot na spring. Basta kaya nyo lang itulak yung trigger. So, ipasok lang din po ulit natin sa pinanggalingan niya. So, nakakasa siya sa kanan. So, yung long nose. Bukan natin. Make sure lang na tama ang paglalagyan. Yun, ganun lang. Okay? So, ganun lang siya. Ngayon, testing natin. Kahit huwag mo natin kapit. Yun. Yan, matigas lang talaga yung kasa. Pero, pagkalabit, magaang na. So, ganun lang po. Para madaling, para maggumang. Tapos, syempre, babalik na natin yan. Yan, balik na yan. Balik, balik. So, kailangan lang humanap kayo ng spring na tamang sukat na malambot.
So, hindi kailangan yung dalawang spring doon. Ewan ko bakit dalawang ginamit nila. Pero, based sa experience namin, sa paggawa at paggamit, hindi kailangan yung dalawang spring na yun. Hindi rin kailangan ganun katigas. So, kita po natin. So, testing. Magaan na po. Okay? Marami pong salamat. Ganyan lang.